Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. At for today's vlog, syempre, nakaupo muna tayo. Pero mamaya, meron tayong i-discuss regarding sa review and revenue update. At isa to sa i-discuss natin. Tapos na kasing August, whole month. So makakuha ko na yung pinaka whole vlog ng content creator para ma-assess natin kung magkano yung nakuha nila na estimated revenue for the month of August. So mag-add tayo ng mga ibang content creators na depende sa mapipili natin. At meron ako nabanggit ba, di ba dati na iikutan ko lahat ng mga content creators na active na inactive, tapos i-report ko sa vlog kung ano ba yung lagal ng channel nila, kung nag-upload pa sila o hindi, kung magkano ang revenue nila, at kung okay po yung takbo ng channel. So pero ayun nga, bukas muna tayo dito kasi ito malapit na mag 1M. Ayan mga may, meron tayong live subscribers count niya na Japper 998,359. So 1,641 na lang ang goal. Aabot na siya ng 1 million. Ang tanong, anong motor ang ipapamigay ni Japper at ilang motor? So abangan natin sa magiging announcement ni Japper at magiging mechanics kung paano niya ipapamigay yung motor na yon. So sana makasali tayo kung allowed. So di ba? Malay mo, di ba? Tayong manalo at hindi lang naman ako vlogger mama eh. So, nanonood din ako kay Japper. Yun nga lang ang bentay ko, magkaibigan kami. Pero anyways, hindi na tayo mag-assume. So good luck sa at congrats sa mananalo. So depende na yung gameplay. At syempre ito yung isa sa mga pag-uusapan natin, yung revenue niya last August 2024. Kasi September ngayon, maghahapit yan. Gawa ng mag 1M, hindi niya mapipigilan. At the same time, syempre yung pambili ng motor, diba? So dito rin yan manggagaling sa vlog niya. At nabanggit ko sa live stream may na pag yung assessment ko is tingin ko i-activate niya yung tatlong channel. Yung main niya, Japper Sniper, Miss Sniper, saka yung Japper the Sniper, para at least meron siyang sources of income. Tatlo. So, diba? Kayang-kaya naman ni Japper may mag-vlog kasi may editor naman siya. Hanggat kaya niya mag-vlog yan. At sobrang sipag niya may kasi nakita ko na yun may sa personal, yung work ethic sa pag-vlog, pagtatrabaho is talagang napaka dedicated may. So yun ang isa sa mga nakita ko kay Japper, yung dedication at yung perseverance determination yan sa pag-vlog, na gusto niya talaga kumita o gumanda ang takbo ng channel niya tsaka ang buhay niya. So kaya tinatamasan niya ngayon. At syempre mag-add tayo dito ng ibang content creator na isasama natin sa i-discuss. At tingnan natin, baka may mga supporters na nanood dito sa sa vlog natin. Makikita niyo yung performance nila ng last month. So ang problema lang sa akin, baka may self-challenge ako. Yung first day na update natin sa Bare Months, napakasama imbis na tumaas kasi doble dapat pag Bare Months Kuwari, ang RPM mo per 1,000 views is nasa $1. This Bare Months, umabot siya almost $2, minsan $3 pa nga Ang problema sa akin, baliktad. Nag-average po ako ng 1.50, 1.80, $2 nung mga previous months. Pag pasok yung Bare Months first update, $1 ang natin RPM. Saklap, bawas. May self-challenge pa naman tayo. Nagbalik ako sa self-challenge nag-start ako sa $400. Sana ma-achieve natin this month. At mag-a-achieve lang natin yan dahil po sa suporta ninyo na hindi pa ako nag-skip ads sa mga vlogs natin. So babaan nyo yung panonood. So yun lang pa talagang natin, pinaka only way manawagan sa mga viewers natin. So yeah, para ma-achieve natin yung goal natin every month. So mag-activate tayo kahit na sabihin natin meron na tayong pinagkakabalaan o basta may trabaho wala, mag-vlog tayo . So
yun ang ano natin. Hindi natin i-set aside ng pag-vlog. Hanggat may puwang sa pag-vlog, mag-vlog tayo. Kasi sayang na ng revenue dito nakikita. So malay mo, di ba? Sumikat tayo. Mas maganda, mas maalaman sa buhay at mas marami tayong magagawa at marami magbe-benefit, hindi lang naman ako maamay. Kasama na doon yung pamilya ko. So, yun. Kaya, abang kayo at i-discuss na natin maya-maya yung mapipili natin mga content creators. Alright. Okay, mga kamay, let's continue. Biglang bumuhos yung ulan. Hindi ko alam kung meron na naman parating na bagyo. At si Inting mga kamay, malis na yata at merong pumalit. Hindi ko alam, hindi na ako update sa balita, pero maraming nabaha mga kamay, mostly sa Rizal yata at sa Metro Manila. So ingat po tayong lahat, lalo na din sa yung nasa Pilipinas ba. So sa mga sinasalanta ngayon ng bagyo, ingat tayo kasi prone sa baha at sa landslide. So dito na tayo mga kamay, mag-focus sa pag-uusapan natin. So pumili ako ng 6 lang. Ito yung pag-uusapan natin, nasa sirkulasyon ni Japper. So 6 sila. At yung ibang content creators na sinabi ko sa inyo mga kamay na i-discuss natin. So sa next vlog na yun mga kamay. Kasi ito kailangan natin i-summarize. Gawa ng tapos ng yung August. Titingnan natin yung performance sila. Gawa ng di ba nung nakaraan is halfway lang. Ito halos na to. Final na talaga. So estimated revenue. Lahat ng details syempre mapapanood nyo dyan sa screen para masundan yung sinasabi ko. Nag-create ako ng estimated RPM. Tapos ang palitan ngayon nasa 56.61. So lang yan, assessment natin. At gross to mga kamay. Ang pinagkukunan ko ng details is sa vlogs nila sa channel. Inisa-isa ko po mga kamay. Hindi na ako kumukuha sa social blade kasi yun nga, isa sa mga dahil na exaggerated yung amount dun. So dito na lang tayo sa vlog nila para at least makakuha tayo ng konting ideya o kayo kung magkano sinasahod nila sa buwan na dinidiscuss natin. So hindi to as a whole, every month lang to. Yun, umpisa natin randomly. Una, syempre, una sa listahan natin yung pauwi na sa Mindanao, si JR Secosana. Hopefully may magandang makuha na revenue, pero based dito sa details na nakuha ko, medyo malayo dun sa target nila na at least $1,000. Si JR Secosana at umuwi na nga, inatid na natin ni Kaboy, nakita ko sa vlog. Meron siyang subscribers count na 8.57k. Nakapag-vlog po siya last August ng 31 vlogs. Halos daily vlog po kasi 31 days ang August eh. Yung views na nakuha doon ni JR is 144,900. Yung estimated revenue niya sa dollars is around $289.80. Pag kinonvert natin yan mga kamay sa Philippine peso, that's around 16,405.58 pesos. So sa akin mga kamay, not bad as a small YouTuber. Kasi yan mga kamay ang ini-aim ko kahit pa paano. Mga 15,000 din above. Pag gaganyan kay JR na nasa starting point pa lang siya, maganda na po yan. Sana maging consistent o ma-maintain niya yung ganyan, tas pataas ng pataas. So hindi na dapat siya bumaba dyan. Lalong-lalo na napauwi na siya sa Mindanao. Siyempre mag-iiba yung timpla or takbo ng channel niya. So hopefully ma-maintain nyo or mag-stay yung mga viewers niya kahit wala na siya sa Bukana. So yun. Kung ba ako nananawagan ako mga kamay sa mga viewers natin, hanggat kaya nyo po sumuporta, malaking tulong po yun sa amin. So ikutan nyo lang po hanggat kaya nyo lang, hindi naman natin pinipilit, hanggang kaya nyo lang po sumuporta. So yun po mga kamay. Second, ito kasama to sa challenge mga kamay, diba? So yung second kasama din sa challenge si Kapings Talsik. So sa mga hindi nakakalam, ito yung dating account niya ni Kalongher. So inactive na po, na demonetize, tas na monetize ulit dahil si Kapings na may hawak. So pinamonetize niya within 2 days eh. Diba ang galing, lakas ng impact dahil sa issue. Si Kapings Mamay, meron siyang subscribers count na 40.9. Nakapag-vlog din siya this August or last August ng 31, halos daily vlog. So masipag po si Kaping sa pag-upload. So
active talaga kasi daily vlog mamay. Yung views na nakuha niya doon is 306,300. So malaki po yun. Lalo na gano'n na bumabalik pa si Kaping sa pag-vlog, di ba? Naglaylo sila sa conjugal na account nila ni Hana. So doon sa sa views na yon, nakakuha siya ng estimated revenue na $612.60, which is pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 34,679.29 pesos. So ang laki po yan mamay. Lalong-lalo na ang base lang natin sa vlog. Hindi pa po kasali dito yung perks. Perks na sinasabi ko mamay, mga super chat, membership, super sticker, hindi kasali dito. Or yung mga ads sa live stream. So hindi pa po kasali. So may chance to na mas mataas pa nila revenue na makakuha ng bagya. Depende. Kung malaking super chat, di mas malaking makakuha nila dito. So yun lang po sa vlog mamay. Yan, data ko na tayo syempre sa pangatlo. Kasama din to sa challenge mamay. Si Ka Utoy TV. Si Ka Utoy mamay, meron siyang subscribers count na 65.4k. Nakapag-vlog din siya last August ng 27 vlog or uploads. So halos daily vlog si Ka Utoy. Dun sa 27 nakakuha siya ng views na 375,500. So siya pong pinakamalaki na views. At the same time, syempre, dun natin makakuha ang estimated revenue niya, which is $751. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 42,514.11 pesos. So ibig sabihin, si Ka Utoy for sure ang pinakamataas na revenue yung nung nakuha sa challenge, yung pa-challenge si Bay Japper, di ba? So at very close si Ka Utoy dun sa target nila na $1,000 na all dapat ng 50,000 pesos. So close siya. O baka nga na-hit ni Ka Utoy yung 50k ngayon kasi di ba may super chat pa. So hoping for the best mamay kasi ito naman is once nagbo-vlog kami mamay, yung nagbe-benefit dito, yung family namin syempre. So kami lang nagtatrabaho sa pag-vlog. At then naman, pag once nang sumahod tayo sa YouTube, yung pupunta lang naman sa mga budgeting namin, sa mga gastusin. So yun, congrats sa tatlo. At at least hindi tayo na zero or hindi kayo na zero sa revenue. Nakakuha kayo na maayos na revenue. So yun po. Pang-apat mamay, ito si Kabugoy, si Jeramil Perez. Alam niyo naman mamay na kung titingnan niyo mamay yung channel ni Kabugoy, parang hot and cold. So magiging active, mag-inactive, active, inactive, parang ganun mamay. So ganun nangyari, yun ang nakikita ko. So hopefully maging active ngayon si Kabugoy sa pag-vlog kasi bare months na kailan niya umataw. At alam ko yata meron siyang project yung sa bahay yata, yun ang na matapos na lahat. So mabuo niya yung mga dapat mabuo doon, mga appliances yan, mga gamit. So yung mga construction, so, hopefully by ngayon September hanggang sa December makuha niya yung certain amount na kailangan niya. So si Kabugoy mga meron siyang subscribers count na 93.5k. So konting-konting gulong na lang to, 100k na silver play button na si Kabugoy. Nakapag-vlog po siya last August ng 14 lang po. Halos hindi po daily vlog. Yung views na nakuha niya is 211,200. So how much more kung mag-active to? Mas doble pa makuha niyang views dito. Ayun, pag kinonvert natin yung estimated revenue, that's around $528. Kasi alam ko yung RPM ni Kabugoy medyo mataas-taas. Pag kinonvert natin sa Philippine peso, that's around 29,890.08 pesos. So not bad mamay. Biruin nyo. Hindi pa active yan. Alos ganyan na nakuha na revenue ni Kabugoy sa kanyang YouTube channel. So Kabugoy, active din. So mag-active yan for sure. So alam naman kasi ng mga content creators halos yung mga active, tas mga sikat, alam nila na talagang magandang bigayan. Tayo lang ang hindi binigyan ngayon. Hopefully magkaroon ng turnaround, may na lumaki yung RPM natin, magdoble. Kumbaga kung 1.8 doble, 3.6 or $3 man na, 2.50, okay na po ako dun. So
basta magdoble kasi per month sayang. Kaya tayo naghahataw ngayon, nagdi-daily vlog tayo almost. Live stream pa. Yan na mamaya. Eto na. Yung panglima. Siyempre, yung kapak na ni by Japper. Si Kapanalig, si Louie TV. So si Kapanalig mamay, tapos na yung yung August. At alam niyo naman na maganda yung tinakbo ng ng channel niya this August. So meron siyang 252k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya last August ng 40. So halos sobrang active kasi lampas yun sa daily vlog 31 plus 9, di ba? Yung views na nakuha ni Louie doon is around 909,000 views. Kaya pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $2,727 mga may. Which is pag convert natin sa Philippine peso, that's around 6 digit 154,375.47 pesos. So ang ganda ng takbo ng YouTube channel ni Kapanalig, and mas maganda na hindi ko alam kung mas mapapadalas yung collaboration nila, lalong na Bermans ngayon. Mas maganda yun kasi hindi naman na nananawa yung tao sa kanila mga may. Lagi silang may bagong ino-offer sa masa, sa mga viewers. Kasi alam mo, pag nagsama talaga mga may, talagang merong talaga, may punchline. Kahit na wala yung punchline, matatawa ka talaga. So ganun nakikita mo mga kami sa kanila. Kumbaga the best na tambalan dito sa Sokmed. So silang dalawa, si Kapanalig. So sana all 16 hits. Hindi pa natin may hit yan, pero may hit ko yun mga may. Antayin na natin tamang panahon. So tiwala lang. So ito na mga may, yung malapit na mag 1 million. Ito yung pinakalas kasi anim ang i-discuss natin. Ito yung pinakalas. Si Japper Sniper Official. So yung isang account niya lang ang i-discuss natin, yung pinaka-main. So si Japper, as I told you sa live stream, sa mga post natin sa thumbnail, meron na siyang 998,000 plus. So nasa 300 or 1,500 plus na lang kulang para mga 1M. So yun pong actual live count ng YouTube channel ni Japper. So si Japper nakapag-vlog siya ng ilan ba? 45 last August. So hindi naman siya super active kasi pag super active si Japper, halos 3 vlogs a day, 2 to 3 vlogs a day. So medyo malapit siya dun. Pero antayin natin ngayon September mga kung ilang ba yung ma-upload niya this bare months. So kasi natin, i-monitor natin yan from time to time, i-discuss natin dito sa mga viewers natin kasi may mga viewers kasi na inaabangan nyo na magiging revenue pati si Kapanalig sa iba din na mga content creators. So anyways, nakakuha siya ng views ng 2,371,000. So, diba? Ang lakas, diba? Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $7,113. Sa Philippine peso naman, that's around 402,666.93 pesos. So almost $500,000 yung base sa nating estimation. Ulit ko mamay, yung actual revenue is nandun po sa kanila. So itong details natin, kinuha lang natin sa kanilang channel, sa vlog. Naka-public po yun. So hindi po yung parang yung privacy na natin na break natin, hindi po, naka-public po siya. So yan po mamaya, at least nagkaroon ka ng ideya kung magkano ang estimation nila based natin sa competition. Hopefully nagbigay sa inyo ng impormasyon sa takbo ng YouTube channel nila last August 2024 dun sa mga discuss natin. Sa mga viewers natin dyan, kasi hindi natin kabisado lahat ng mga content creators sa sobrang dami dito sa Sorry Family. Dito pa lang, boundary ka na. Mag-comment kayo sa comment section natin dito sa vlog na to. Sabihin niyo yung mga hindi pa natin na-discuss para at least i-research ko the next time around yung mga channel na, yung vlog, para ma-picture natin dito sa natin YouTube channel. So that's it mga may. Laging paalala ni Bidogs,
Don't skip ads sa lahat ng mga content creators na sinusuportahan nyo. Kasi alam nyo na, nandiyan po kami kumikita or nagkakaroon ng revenue. So, panay mga kamay. See you sa next vlog po natin. Mga kamay.